Kasunod ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa Israel at Hezbollah, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang paglikas ng mga kababayan natin na naiipit doon. Nagbabalik si Clazel Pardilia. Habang abala sa mga pagpupulong sa ika-44 at ika-45 ASEAN Summit and related summit sa Vientiane, Laos, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagliligtas sa mga Pilipinong naipit sa tensyon sa Middle East. Ito'y matapos sumiklab ang gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Tinulong ni Pangulong Marcos sa isang virtual conference ang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ito'y para mabilis ang evacuate o sagipin ng ating mga kababayan. I asked to speak to all of the concerned agencies para malaman kung paano natin iuuwi ang mga Pinoy na naipit ngayon sa Lebanon. There are more than 400 now who would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together how we will bring them back home as quickly as possible. Sinabi ni Pangulong Marcos kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa tanggapan ng Foreign Affairs, National Defense at Migrant Workers na paghandaan at ilapit ang mga asset ng Pilipinas sa Beirut upang mabilis na maalis sa panganib ang mga Pilipinong naipit sa gulo. Nangako naman si DND Secretary Gilbert Teodoro na gagawin ang repatriation sa oras na makatanggap ng clearance mula sa Lebanon. Kamakailan lamang 30 beses na umatake ang mga warplane ng Israel sa Beirut. Wala namang nasaktang Pilipino sa airstrike. Nakataas ang ikatlong alarma sa Lebanon. Nangangahulugang may mataas na antas ang banta sa seguridad. Pinag-iingat ang mga Pinoy sa lugar. Meron tayong binigay na directive sa ating mga kaibigan at ship owners na huwag na silang dadaan doon sa mga delikadong lugar. And so that's what we did. Nasa 1,721 na ang aplikasyon para sa repatriation. Higit kalahating libo ang nailikas na. Binigyan ng tig 150,000 pesos ang mga pinauwing Pinoy. Mag-aabot ng reintegration assistance at psychosocial intervention. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.